mananahimik ako dito, babaliktarin niyo ako? Kahit natawagan mo lahat ng mga Panik nga itong si George matapos nga nasugurin na nga siya nitong si Inspector Royales at pinagbintangan na nga siyang magkasalanan ng lahat. Agad na tinawagan itong si Abdul upang tulungan siya dahil nananahimik umano siya at bigla na lamang siyang babaligtarin ng kanyang amang si Galvan. Dahil sa sobrang stress ay nagpansin ni Rebecca na dinugo ito, kaya naman nakikiusap siya sa mga inspektor at sa iba pang pulis na ipagpaliban na muna ang interview niya sapagkat hindi maganda ang kalagayan ni George. Kailangan ni Rebecca na isugod ito sa ospital. Sa labi naman ay magtataka itong si Rebecca dahil may nagpa-flash sa kanyang memory. Naaalala niya kung saan minsan siyang dinala sa naturang ospital. Doon kasi siya nanganak. Maya-maya pa nga ay nakita siya ng nurse na nagpaanak sa kanya. Sinabi nito kung kamusta na siya at kamusta na nga ang kambal na kanyang isinilang. Nagulat si Rebecca, anong kambal? Tanong si Rebecca kung sino ba siya sapagkat hindi na siya maalala nito. Nagtaka din ng nurse kung bakit walang maalala itong si Rebecca. Sinabi niya kung naging nurse ba daw niya ito noon. Tumango ang nurse. Marami pa sana siyang itatanong, lalong-lalo na ang tungkol sa kambal na kanyang binanggit. Subalit biglang nag-emergency at kailangan na nga itong nurse, kaya dali-dali naman itong umalis upang rumisponde sa kanyang trabaho. Di alam ni Rebecca ay nakalimot siya sa mga nakaraan niya, lalong-lalo na pinapainom siya ngayon ni Aurora ng gamot kung saan natatanggal ang kanyang memorya. Napapagkamalan pa nga siyang parang baliw. Sinadya ni Aurora yun upang sa ganun ay makontrol siya. Siya din ang may dahilan kung bakit nawalay sa kanya ang kanyang dalawang kambal. Samantala, magpapanik naman itong si Vivian matapos kasing mahuli ito nitong si Aurora. Galit na galit si Aurora dahil minsan na nga siyang binalaan nito na wag nang bumalik sa naturang palasyo niya. Dahil kung hindi ay hindi na nga siya makakabalik sa bahay nitong si Galvan. Si Sarah, si Vivian, gusto niya matuklasan kung ano ang nasa loob ng naturang kwarto na yun. Secret door yun itong si Aurora. Nais niya kasi na kapag may matuklasan niya, ay mahahawakan niya sa leeg itong si Aurora. Subalit hindi niya maiisan si Aurora. Hindi siya magiging Aurora Palacios. Sinabi niya kung maiisan lamang siya ng Vivian na isang hamak lamang na tao. Takot si Vivian matapos nga siyang tutukan ng baril nga nitong si Aurora. Kakalabitin na ni Aurora ang bagay na iyon sapagkat hindi siya tumupad sa kanilang kasunduan at kung mamatay man siya ngayon ay kasalanan na nga ni Vivian dahil sa kanyang pagiging osesera at trespassing nga ang kanyang ginawa. Nig si Vivian, ngunit wala siyang magawa kundi tapangan ng kanyang sarili bago pa man malaguton siya ng hininga. Sinubukan niyang kalabanin itong si Aurora, nabawi niya ang baril ni Aurora ngunit pumutok naman ito. Tinutulkan niya itong si Aurora. Ang hindi niya alam ay wala na itong bala. Kung kaya't nabawi ni Aurora ang kanyang baril. Inig na itong si Vivian dahil sa kanyang katangahan. Pumunta siya kay Aurora. Kaya pakiramdam niya ay katapusan na nga niya dahil hindi siya lulubayan ni Aurora. Naniningil na siya ng kasalanan nitong si Vivian. Ginamit niya ang payong. Muntikan na nga siyang matumba nung subukan na itulak ni Aurora itong si Vivian. Mabuti na lamang at dumating agad-agad itong si Galvan at naisalba pa ang kanyang buhay. Ninangatog na hinila Vivian ang kanyang asawang si Galvan. Nga ni Galvan itong si Aurora at pinakinggan siya kung hindi ay natuluyan nang patayin itong si Vivian. Subalit galit na galit itong si Galvan. Sinabihan niya itong si Vivian noon pa man na huwag nang bumalik sa naturang bahay ni Aurora. Ngunit matigas ang kanyang ulo kaya't inis na inis niya at papalayasin na nga niya itong si Vivian. Ngunit si Vivian, instead na makinig sa kanya, umalis na lang sana, ay nagmamatigas pa. At kung ano-ano pang ang pinagsasabi nito si Vivian sa kanya, sinabi nito na under umano siya ng kanyang kapatid. Dapat umano siya ang masusunod at hindi siya ang sunod-sunuran sa kanyang kapatid na babae.